Ano? Ay, buwan pa rin po ng Agosto at isa nga siyempre sa mga pinakamainit at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang siyempre pa ang pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Olympics. Ang pagbibigay niya ng sobrang pride at karangalan sa ating bansa dahil hindi lang isa kundi dalawang gold medal nga po ang naiuwi niya at nai-contribute sa atin for the very first time na talagang makikita mong kikilabutan ka na pinatugtog talaga yung no? Nung panahon ni Heidelin Diaz, Tokyo Olympics, parang hindi ko naalalang, tinugtog ba yung doon, national anthem? Meron bang ganong seremonya? Parang hindi masyadong impactful, no? Hindi masyadong matindi yung impact. Kasi with all due respect naman kay Heidelin, of course, siya ang kauna-unahan nating Olympian na nagbigay ng gold medal sa atin via weightlifting. Samantalang itong si Carlos ay gymnastics. 'Di ba? Nakuha niya dun sa floor exercises at saka dun sa vault ba 'yon? Tama ba ako? Ano iba sa dalawang gold and nakakuha rin tayo ng dalawang bronze or silver? Bronze, third place. O sa boxing, si Petesio at saka yung isa pang babaeng boksingero natin. But anyway, siyempre ang focus lang ang ngayon bukod dun sa dalawa in all fairness, siyempre si Yulo, si Carlos kasi nga si Carlos bukod sa victory niya, may daladalang drama. Alam mo yung may kakambal siyang drama na yung mga issue nila sa pamilya niya, particular sa kanyang nanay. At saka siyang current girlfriend ngayon. So, ayoko nang makisaw-saw pa diyan kasi nga sabi ko hindi ko nabibigyan ng pagkakataon na madala pa dito sa Unbettable Channel yung hinanakit din natin at inis natin doon sa kanyang girlfriend kasi ako habang naiintindihan ko si Carlos base sa paliwanag niya, the fact na nandoon yung jowa niya sa likod niya na parang lintang ewan, nakaka-turn off kasi sa kulturang Pilipino, again, mag-i-stick ako sa kulturang Pilipino kahit yung girlfriend niya ay Pinay pero lumaki sa Australia pero iba na ang kanyang pananaw sa buhay at prinsipyo pagdating sa mga sama-samahan. So ang naging dating kasi is parang kaya lang bumabawi o kaya nagiging ganito si Carlos kasi gusto niya magtumanaw ng utang na loob nung mga panahon na nagtitrain siya sa Japan. Correct me if I'm wrong nagtitrain siya sa Japan at itong pamilya ni Chloe San Jose, na girlfriend niya ngayon, ang tumulong sa kanya. Granting na tumulong sa kanya, pero hello, nanay mo pa rin yun. Itong si Aling Angelica Pokis ba yun? So, nanganak na yung kwento hanggang dumating na nga siya dito sa bansa, na sinalubong siya, binigyan siya ng hero's welcome, na naka-turn off sa akin yung parang, inilabas ng lolo niya na parang hindi pinagbawalan na silang sumalubong or something na dahil nga ganito, ganyan-ganyan, magkakagulo or what. Pero hindi natiis nung tatay niya na sumali maging isa sa mga spectators na nandoon sa common tao na kumakaway-kaway na, ay, Kaloy, nandito ang papa mo or something na may placard na gano'n, tapos binuhat siya ng mga tao para makita. Kahit sabihin pa natin, in-acknowledge siya ni Kaloy, sinalo doon and everything, hindi pa rin maganda kasi ang nakita ng media, ang ipinalabas sa telebisyon at ang paulit-ulit na pinapakita sa mga social media, yung presence ng jowa niya, nakasama niya sa Malacanang with the president and some dignitaries there, hanggang pati sa guesting sa Itbulaga, nakakadagdag tension dahil parang lalong pinapakita ni Kaloy daw or walang nag-a-advise ba kay Kaloy na, Kaloy, may problema ka na nga, wag mo nang hayaan pa na maraming sumausaw sa issue ninyo ng pamilya nyo. Kami hindi naman po sumasawsaw pero nagbibigay po kami ng aming obserbasyon. Kasi nga mukha nga, obviously, hindi nabibigyan ng tamang direksyon si Carlos ng mga namamahala ng kanyang career ngayon considering na aabot ng mahigit 100 milyon ang makukuha niyang premyo in cash or in kind dahil nga sa pagbibigay panalo niya. Doon pa lang sa dalawang gold medal niya, may guaranteed 40 million na siya doon kasi 20 million bawat isa mula sa ating national government. Plus may mga ibinibigay pa ang mga Senado, ang Kongreso, ang Manila city government kasi taga Manila siya at marami pa mga ibang establishments na talagang nagbibigay sa kanya ng napakadaming incentives like condominium, may lupa, may mga libreng kung ano-ano, may mga lifetime
anli-anli ganito. So, sa ngayon siguro ninanamnam ni Carlos yung victory. Tama naman, tayong lahat nagbubunyi kasi sabi nga doon sa pinaplag lagi ng Olympics na nagko-cover na TV5 na Pinoy is 100 years, 100 taon na since una tayong lumaban at nagkaroon ng medalya. Ngayon lang uli ngayon lang uli na ulit, pero gold na. Kasi during those years, bronze or silver lang yun nakukuha natin. And this time, nakadalawang gold tayo at masarap ng pakinggan, nakaka-proud na naririnig natin, na nakalagay yung ating kamay sa ating kaliwang dibdib at inaawit ang lupang hinerang na wow, ibang klaseng moment nga naman. At we all have to thank and acknowledge Carlos Yulo for doing it or for giving it to us. Kasi kahit paano, napag-isa niya yung mga Pilipino na kahit sa larangan ng palakasan or sports, ay nagbunga ang mga paghihirap niya. Yun nga lang, parang hindi talaga nakukumpleto or nape-perfect yung happiness, yung pagiging complete mong manlalaro or pagiging victorious kumbaga. Kasi nga, may mga isyong ganito na lumalabas, lalo pat nanggaling within the family, na pinagdadasal nga natin na sana naman, very soon maayos na ito, may mag-mediate sa kanila, nagbigay na ng pahayag yung nanay niya, humingi na ng apology, kahit pa sabihin natin pandar at pabibo yung abogadong nakuha niya. Kasi with all due respect sa iyo, Attorney Fortune, talaga namang nakilala ka namin sa industriya na ito na talagang hilig-hilig mong kumuha ng mga ganyang kaso na alam mo yon na ang limelight ay halos kunin mo na. But anyway, usapin niya ng ganyan. So may mga legal implications yan, bahala kayo dyan. Pero kami bilang mga Pilipino rin, na kinalakihan namin ang tradisyon at kaugalian na biglang dapat minamahal at pinaprioritize ang family. Kahit ano pa yan, nanay mo pa yan. Kahit ano pang ginawa sa'yo niyan, nanay mo pa rin yan. Kasi aanin mo naman kalo yung napakarami mong milyones kung hindi mo naman talaga mai-enjoy ang paggamit niya na parang dadaan lang yan sa kamay mo dahil nga sasabihin hindi mo naman inacknowledge or hindi mo naman binigay kumbaga kahit paano payback yung sa mga taong nagluwal sa iyo, sa mga taong gumawa sa iyo para maging matagumpay kang ganyan. Kasi nagsisimula naman talaga ang lahat sa nanay at tatay, sa pamilya. May mga kapatid ka pa naman daw pati Kaloy na very soon alam mo yon, magiging mahuhusay ding mga gymnast na gaya mo. Sana nga maayos ito. Nagpakumbaba na yung nanay mo, tinanggap mo naman yung apology na sabi mo mag-move on, pero ang hinihiling ng lahat at gusto makita ng lahat, total isinapubliko nyo na rin lang, ginawa nyo na sa social media, ayun kayong dalawa'y magkausap, magkabati uli. Hindi man mapunuan yung mga pagkukulang, pero siguro importante na yung unang hakbang na manumbalik man lang yung respeto at pagkakakilanlan ninyo bilang anak, bilang ina, bilang anak, something like that. So, Carlos Yulo, kami dito sa Unbettable Channel, sobrang proud sa'yo. In fact, nagdarasal kami na sana bago dumating yung 2028, kasi sabi nga ng lahat, naniniwala tayo sa kasabihan at talaga na may tutotoo, dapat pinapahalagahan natin ang nanay natin kasi ang sino man ng tao, ang sino man Pilipino na talaga nagmamahal sa kanyang nanay ay pinagpapala lalo. O sana by 2028, magpalain ka pa dahil by that time, sana naman ay naplansya na ang dapat maplansya, maayos na ang dapat maayos sa inyo ng iyong ina. Hindi kami mangingialam sa love life mo, iyo yan masaya ka dyan dahil lahat naman tayo, pagdating sa puso, talagang mga baliw tayo at mga bobo at mga alam mo yon, sumasadsad sa ating mga pero sana wag naman masyadong mapariwara ka kasi kumbaga nabigyan ka na ng pagkakataon na mapaangat mo yung buhay mo, magkaroon ka ng maraming mga salapi, kayamanan na sana magamit sa tama at hindi yung mga mapagsasamantala. At sana kikilalanin mo na ngayon ang mga tao talagang, yung totoo talagang nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Kasi at the end of the day, I'm telling you, sa pamilya ka pa rin babagsak. Ang immediate family mo pa rin ang iyong sasandalan, ang iyong pupuntahan at ang tutulong sa iyo at aaruga sa iyo nang walang anumang pagpipintas, walang anumang masasabi dahil pamilya mo yan, dugo mo yan.
Okay? Kami po dito sa Unbearable Channel ay kinukongratulate ang lahat po ng ating mga Olympians, nagkaroon man ng medalya o hindi. Particular ang ating paboritong si John Ernest John Obiena, May 2028, EJ, ano kami sa'yo, ang ibang mga boksingero natin, at ang iba pa pong mga Olympians natin na talaga nung araw ay talaga naman parang sa beauty contest, di ba na alam mo, nag-evolve na talaga mundo. Di ba nung Miss Universe ng mga nakaraang mga dekada, masaya na tayo na nadadaanan ng camera ang Miss Philippines, pumapalakpak na tayo. Ngayon, lumalabas na sa, alam mo yun, nakakasali na sa mga semis, finals, na nanalo na. Parang hindi pa rin tayo masaya. So ganun lang din yan. Sa mundo ng Olympics, nung araw, 100 years ago, hindi tayo nagiging prominente. Ngayon, kung hindi man tayo kinatatakutan, ay napapasabay na tayo sa pinakamagagaling sa buong daigdig. Masayang-masaya na tayo. Pero lahat po yan, sabi nga nung isang kaibigan ko, di ba, si Manny Pacquiao, sobrang sumikat sa buong mundo. Kita mo, ano rin, kumupas rin yung kasikatan, ang ningning na wala rin. Si Charis Pempenko, na nabigyan na rin ng pagkakataon internationally through her singing, ay, ang husay-husay, ang daming nakakilala, kumupas din, lumipas din. Heidi Lynn Diaz, with all due respect po sa'yo, first kaunaw natin babaeng Olympian, na nung araw ay talagang, marara tayo lahat. Again, yan, ano tawag doon, nananahimik. Kaya ikaw, Carlos, namnamin mo yan, mga karangalan na yan ngayon, dahil in a year or 2 years time, huhupa rin yan. At pagdating mo doon, ang makakasama mo, mga totoo mong kaibigan, lalong-lalo na ang pamilya mo. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagmamahal sa inyong lahat. Maraming salamat.